Okay, again, thank you, choir, for that wonderful singing. Huwag mayong buntag sa tanan. And don't forget, this coming Sunday is our 22 years anniversary, church anniversary. 22 years. Dugay-dugay na po dahil ang atwang simbahan. We have started our mission in this city of Tagum way back 2003. 2003 and now 2024. So we are now in our 22 years anniversary. And our theme for this year's anniversary is the church must stand. So in regards of that, we have a series of messages about the church. The first Sunday of the month January 2025, we have a message titled "The Church that Jesus Christ Built." That was the first Sunday. Then in the second Sunday, last Sunday, we have a message titled "The Characteristics of the Church in the Last Days." The characteristic of the church in the last days. Then this morning, the message is, why go to church? Why go to church? It's all about church. Why go to church? Nganong taga Domingo naman ta diri, namon mo diri naga-anhi. Sa inyong tuyo. Why go to church? Had you come across with that? Why you go to church every Sunday? If you do not, maybe some of you are here because somebody says, "Oy, Domingo ugma, magsimba ta." So you are in the church. Those that, kasagaran siguro sa inyo diri, nasa simbahan kay isultihan mo, "Uy, Domingo ugma, magsimba ta." So, but the question is, why do people go to church? Why? And what benefit? The next question is, what benefit do you have in going to church? Unsay benepisyo? Daghang mga nagadtog simbahan sa inyo niya, kita man sinon ang nabenepisyohan ani. More something like that. Then when I go with that question, what benefit? Now, diri sa siyatong simbahan, sa kabenepisyo nga anyong dapat maibuan, para sa di mong nato ma-appreciate ang sinetabo sa simbahan. To other churches, maybe no benefit, but in this church, there is. Naidaghang mga bana diri, ang mga bana diri nga nagasimba, ug nagaisamba lang bana, walay bana diri nga nangabit. Diri nga simbahan, walay bana diri nga nangabit. Sa ubang simbahan nga diri, as far as I know, wala pa. Wala po yung mga asawa diri nga nangabit. Wala. Diri po nga simbahan, walay young people nga drug addict. Wala po kay buloana. Wala young people diri nga nagasigarilyo. Kay kung may buwan ako na, wala po young people diri nga naginom nga ako nahibuan. Wala pa. What benefit? Now, kini mga butangan ni usahay wala nato na makita. Pero these are the benefit when you go to the church. Then, when you go to the church, why go to church? Ano man? Now, you see, in Matthew chapter 4 and in verse 4, when the Lord Jesus Christ was tempted, this is what he said in answer to the temptation about the kind of living that every man must have. Ngunya sa Matthew chapter 4 and verse 4 niya, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Nga ang tao, di lang mabuhi pinagi sa tinapay, di lang sigig daro, di lang sigig panginabuhi, di lang. Kinahanglan nga usahay niya po niya magkinabuhi po bina sa pagkaon sa pulong sa Ginoo. Nga mo na ngang tao, sulat man is tanaw mayo sa kuha. Mo na nga imuhang nakay ba, imong ba, dira mo sulod ang pagkaon para sa imong lawas. Usa lang ang sudlanan para sa imuhang pagkaon nga makahatag kusog sa imong lawas.
Pero ang pagkaon nga nagahatag kusog sa imong kalag espiritu, nga nahimong maayo ang imong kinabuhi diha mong panlawas, diri nagagikan sa duha ka bangag, ginatawag og talonggan. Muna siya nga ingon sa Biblia, in Romans chapter 10 and verse 17 niya, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Either you like it or not, man live by his faith. Nga ang tao nagkinabuhi, pinagi siyang pagtuo. Either you like it or not, your kind of living is because of the kind of faith that you have. But the kind of faith that will give you eternal life is the kind of faith that the Lord Jesus Christ will give unto you if you believe on Him. Nagtuo ka, nabuhi ka, pinagi sa magtuo, di ba? Nga nagtrabaho ka, kay mong pagtuo sa pizza 15, masweldohan ka, pizza 30, masweldohan ka. Nagtrabaho ka, kay nagdaro ka, kay pagkahapon, sweldohan ka. That is how we live. We live by faith. But God said, man should not live by bread alone, but by every word of God. Mao nga dunay simbahan, balay alampuanan, nga diin ang mga tao sa Ginoo mangadto para magpakaon sa ilang kalag ug espiritu. Why go to church? Now notice in Psalms chapter 27. Meaning, at least kahibalo ka. If you do not know, you go to church because of this. Tanawa. Sa Psalms chapter 27, when this great man of God, specifically the king, the greatest king of Israel, and that is King David, said in Psalms chapter 27, verse 1 to verse 4, he said, the Lord is my light and my salvation. Then said, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Ang wala ko'y kailasyangan, wala ko'y kikadlukan, nga naman tungod sa Ginoo. When was you know, how did you know God? Kinsay nagtudlo sa imuha nga nakaila ka og Dios. Dinungon niya, when the wicked, even mine enemies and my foes came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Though an host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. Nagaisgot siya nga, kining tao nga Diyos nun, kining tao, way gikalasangan, wa siya gikahadlukan. Pero doon na siya yung mga kaaway. Diningon niya sa verse 4, niya, one thing, usa ka butang. Na ako'y mga, doon ako'y kaaway, doon ako'y problema pala, usa ka butang. Niya, one thing have I desired of the Lord, then that will I seek after. Then he said that I wish me dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. He said, one thing I desired, nga makaadto ko, muadto ko sa balay sa alampuanan sa Ginoo. This is my desire. Now, David was a king, and he had many positions, and he had many lands, of course, and he had many wealth. Pero in his heart, ang yang kasing-kasing, ang yang desire nga naa siya, gani kanunay sa balay sa Diyos. Ngayon naman, tungod ingon niya, for in the time of trouble, sa verse 5, for in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion, in the secret of His tabernacle shall He hide me, He shall set me up upon a rock. In effect, ang nagalig-on kang David, kadtong Diyos, nga nagahatag kaniyag kinabuhi, o kining Diyos iyang gasimba, dito sa ibalay alampuanan, nga gitukod para ani nga purpose. Then in Psalms 26, tanong po sa verse 8, din niya, Lord, I have loved the habitation of thy house. Nga, one thing I desire, to be in the house of God. Din sa Psalms 26 verse 8 niya, Lord, how I love the habitation of thy house. In effect, he loved the house of God. Nga muadto siya, doon na siya, because he loved the house of God, the temple of God, nga muadto siya, nga doon na siya something make in her heart a rejoicing. Dili burden siya ang musimba. Tungod kay he loved the house of the Lord. Pero if you do not love the house of the Lord, it will be a burden for you, nga sultihan ka, bukang mata na kay magsimba ta. Nya, luya pa ko, apoy kondisyon. Si David, he was a king, said, Lord, how I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honor
Really. Now, notice in Psalms 42. Psalms 42. Napata sa introduction. Psalms 42. Why go to church? Kang David, niya, one thing I desire. He had, as a king, he had enemies. He's facing many troubles. Pero one thing I desire, to be in the house of the Lord. Because when trouble come, my God will be my help. Then in Psalms 42, more po niya ang isulti niya, as the heart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. Niya, my soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Nga, dili, ginaiskutan na po ni David, ang i-compare, yung ikumpara, ang iyang design mo ito sa balay alampuanan sa Diyos, sama sa usa ka usap. Sama sa usa nga uhaw kayo og tubig. Nga ang usa kung uhaw kayo ng tubig, unya na mo nga tuwa sa layo nga bukid, iya gyud nang pangitawon ang tubig, iya gyud nang i-desire nga moadto sa tubig. Kay ang yang but pasubot nga ang makatagbaw sa iyang kauhaw motong didto sa mga ang yang tawag nga spring which the water flows out. Nga diri yung gikamper ang kaugalingan sama ni adto nga doon siya ikauhaw nga moadto og simbahan. Dulay alampuanan. Oh my. Murag talag napatay nga ni. Napatay. Now, many people go to church, but for them it is a burden to go to the church. No, sahay something like that. Dili na nga na si David. Ngunya, as the heart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. Mura mag, din ngunya, my soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? They said, my tears have been my meat day and night, while they continually say unto me, where is thy God? Then verse 4, niya, when I remember these things, I pour out my soul in me, for I had gone with the multitude. I went to the house of God with the voice of joy and praise, with the multitude that keep holiday. Now, kung mong tanawang totong ginabasa, nagais ko to kang David sa iyahang mga pagbati nga moadto og simbahan. Musimba sa Ginoo. Kung imo siyang if you observe it, imong tan-aw, kadtong iyang ma-impression, dili pares siya ato ang impression ng matug simbahan. Kasagaran sa mga tao matug simbahan, ang ilang mga kasing-kasing o ilang huna-huna, dili maayo. Murag bugat sila ang matug simbahan. Murag pinugos sila ang matug simbahan. Dili. Muna, when David is coming to church, in his heart, there is a rejoicing heart, o kayang katuyan nga daikon niya ang Ginoo. Dili kay moadto siya nga musimba nga nagamumo, Lord, lisod kayo kinabuhi, Lord. Perting pa ito ang kinabuhi, Lord. That kind of person kung nga nakamotog simbahan, murag ang imong Diyos, way nahimo siya mong kinabuhi. Nagasimba ka for all your life, nga sige lisod kayo, Lord, tabani ko, sige lang kagbayngog mga lisod. That is not how David expressed himself when he go to the Lord. Dili. Tanawa. Psalms 122. Psalms 122. Psalms 122. Now that in effect usay atong tan-aw nga ang simbahan dapit sa mga kasub-anan. Dapit sa mga kasakitan. Nga ang but pasabot nahimo ang simbahan nga walay ang musimba nga puros kagul-anan ang ilang ipadangat sa Ginoo. Dili. Tanaw sa Psalms 122 verse 1. Tanaw ang sige sulti David. Ngunya, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Pero kanang word glad, mali pa yun. Dili kay nagkakasakit, dili kay murag, dili na nga. Why go to church? Now, tanaw sa Psalms chapter 73. Psalm 73. I made mention sa mo ato ang dawn prayer last Sunday, yesterday, that when I preach
Muna usay wala dili na ako mag-outline, magamay na nag-outline kay daghan man kay kong bang basahon gud para sa aning atong text karon sa Psalm 73. Daghan kong pambasahon ana. Dili kayo akong kung kuan pa kay nagatanaw ko akong ginatanaw og lain-lain mga komentaryo diyon dito kon ako nang ginatanaw din akong butang kong kagulin mao ni. Psalm 73. Now in the Psalm 73, the writer of it is actually Asaph ang iyang ngalan. Kini si Asaph, usa ni ka kung kuan pa choir director. Usa ni siya ka lead o song leader sa panahon ni David ug niabot pa ayang kaliwatan sa panahon ni Solomon. Nga kini silang kaliwatanan ni sila magdadasig pinaagi sa pag-awit. Ilang ginadasig ang mataw pinaagi sa pag-awit. Pero diri karon sa iyang pagdiri as a singer, there come a time nga di na siya gusto mo kanta. Nawad-an siya gana. Murag dili na siya ganan mo kanta. Kaya ang mga kanta ngayang kanta, murag sikwahi man sa iyang makita nga sitwasyon sa mga kinabuhi sa mga tao sa Dios. So, atong tanawon, why go to church? Now, tanaw sa Psalm 73, verse 1. Ngunya Asaph, ngunya the song leader or the choir director, tao nga magdarasig sa Ginoo pinagi sa mga pag-awit. Ngunya truly God is good to Israel. Dinya even to such as are of a clean heart. Now, Psalm 73, naghiskot ni siya, first of all, sa pag-declare, sa pagka-matinud-anon sa Ginoo, sa iyang kinabuhi, o sa mga tauhan sa Ginoo. But yet, he said, truly God is good to Israel, niya, even to such as an a clean heart. Ang iyang buto-subot, ang Ginoo, maayo yun sa tanang mga katauhan sa Ginoo. Maayo yun siya sa mga tauhan. Pero yun niadtong mga clean heart, maayog mga kasing-kasing. Now, when we speak about clean heart, Asaph, in effect, is telling the kind of person which God is truly good. Muna siya in the Bible, when we desire God, God will desire us. That in effect, if we seek God, in effect, you will see God. But if you forsake God, then He will forsake you. That is what He said. But he is saying, when he said it, he is speaking that kind of faith he, as a song leader or a choir director, had for God. Nga nagkakanta siya mga pandasig, nga tinuod siya ang kasing-kasing. Nga doon na siya pagtuo sa mga kanta nga iyang ginakanta. Murag ang mga choir. Kamu mga choir, tinuod ba na inyong ginakanta sa inyong kinabuhi? By the way, si Asaph dili, he sing song to praise God, to encourage people to serve God. Pero sa tinuod, sa iyang kinabuhi, tinuod to. Nga ang iyang ginakanta, tinuod siyang kinabuhi. Dili siya nagakanta lang for entertainment, dili. So first of all, he declared one, niya, truly, God is good to Israel. Question, is God good to you? Kana gyud kay usahay magbantay ta na kay yun ako si David when he expressed his kind of person or personality or character and describe himself when he enter into that temple of God, doon na gyoy kasing-kasing nga tinuod nga nagadayeg ug mapasalamaton dina sa pagkamaayo sa Ginoo siya. Diri karon si Asaph ingato pud siya. But notice now in verse 2 to verse 3. Ngunya, but as for me, truly God is good to Israel, even to such as unclean heart niya. But as for me, niya, my feet were almost gone, my steps had well nigh sleep, niya, for I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Karon niya maayong Ginoo pero sa ako karon niya, but as for me,
He's speaking, but as for me, murag ka surrenderon ko sa ako ang kung kuan pa sa akong pagkanta sa Ginoo. Or he is about to give up his faith to God. Ngano man niya, but as for me, my faith will almost gone. My steps had will not sleep. Notice the word had will not sleep. Now you see, there are times nga dili baya sa atong to be honest and to be true, kita ang mga Kristiyanon dili baya kanunay nga madasigon ta. Nay panahon nga ma-discourage ta. Nay panahon nga maluya ta. Muuni si Asap ning abot siya ug kalayahon siyang pagpangalagad. Ngano man tungod niya sa verse 3, for I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Now notice the word, when I was envious. Nasa pagtuo sa Ginoo, pero karon nabalhin, nauyog, natarog iyang pagtuo. Tungod kay naghatag siya mga awit nga pagdasig, pero in effect ang tinuod, at this time, ang mga tao nga iyang ginadasig, di na magadasig. Kay nga naman, kay ang ginakanta ni Asap, bless the Lord, pero ay na makita, wa sila ipanalangin, kadtong dito sa gawasin ng simbahan, mo ito yung gipanalanginan, mo ito yung gikasinahan. Nya, nagkapadasig ko ani nila. Pero ang akong pagdasig, murag way, o dili nagatupa. Nga naman, tungod kay, kadto sinong dito sa gawas, kadtong di manimbahay, kadtong mga dili nagais po Diyos, mo man sino'y nag-asinso. In effect, that is what he's saying. At ano sa verse 3, for I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Very sad. Then, notice din, how do you describe these people? Just go hold on me. Then when niya, for there is no bonds in their death, but their strength is firm. They are not in trouble as other men, neither are they plagued like other men. Therefore, pride compasseth them about as a chain, violence covereth them as a garment. Now you see, let me return back. Yan ang ginaiskutan ning mga tao nga iyang gikasinahan. Now nga ni, when we start the word envy, kanang word nga envy, now, bantay ta ni kay usay bisag Kristiyanon ka moabot gani ni nga butang sa imuha, maparehas gyud ta kang Asap. O nagahitabo ni sa inyo. Now, when envy creep in your mind, it is now very dangerous. Ay, sa ba dain ang envy? Envy simply means you are not satisfied of the things that you have, but rather you are envious of the things that others have. In effect, mura ba katong iro ka, nga na'y bukog na nga imong ginakaon, pagtabok nimo sa tulay, nakita nimo tong imong shadow dito, nga imong buhian ang bukog, kay imong gusto agawon tong bukog, nga dili nimo man. I understand that. Envy simply means wanting the things that others own. Na kay sakyanan. Na kanadto, Lord, gay kog motor, Lord. Tadton ma. Lord, 4 wheels lang, Lord. Nanay 4 wheels na. Lord, kadtog yung si Asap, ning abot siya ani. Og sa dihang when he speak about this, he now is starting to compare himself dito sa uban. Wala na niya ginatanaw ang panalangin sa Ginoo siya, kundi iyang ginatanaw tung nasa uban ug iyang gi-compare kadtong nasa iya. Dayon mahinumdum ko ba? Minumdum tong batan pa ko. Nga nag-apply ko og trabaho gikan ko sa Sambuanga, katingon ako nga para sa itong nga ako na ako Sambuanga pagadian siya ng trabaho. Yung akong asawa ka nitong una nasa Ufsia Bad Santos, perting layo aming kuan. Nag-resign ko dito.
Undang ko rin 1 year ko nga nag-civilian, then nag-apply kong trabaho din sa Davao region. Pag-apply na ako, nag-start ko bisag laborer lang yun. Ako yun nang gibutan sa akong application bisag laborer, pero purister na gud ko ato. Pagka nakasulod na ko, laborer ila kong gikuan ni itong si Agalos man tong interview. Oh, anong laborer pa lang gusto mo ha? Pero purister ka. O sige, i-assign kita sa nursery. Wala ko gawon pagkataod to. No? Sam, laborer ka. Ila dili kong giatik-atik ba? Pero ang but pasabot, nag-desire ta katong mga butang, pero pag naana, murag, kamay man eh. Nganong kadtuman sila? Now, si Asap, yan ang ginaskutan. Yang ginakita ni. O dili pag yun mayo, ang comparison ng hitabo. Nga naman, he is a man of God. And he compares himself to the unbelievers. Mga tao nga walay Diyos. Iyang gi-compare siya ang kawalion nga siya Diyos, na tao sa Diyos siya, iyang gi-compare sa dili mga tao sa Diyos. O ang dili mayo diri nga nalabuan siya sa dili mga tao sa Ginoo. Nagsugod na siya compare. Okay ra mo. Ang magsugod na pud mo compare, o dugay ra mo nag-compare pud. Bugay na oy. Bugay na. So tanawon sa verse 5 nga, they are not in trouble. Then as other men, they are neither are they plagued like other men. Now ingani, when you compare yourself to unbelievers, mapaul kayud ka. Kay ikaw nga magtotoo, pag masipkat ka, makahimo kag dili maayo, magkurug-kurug ka. Kadtong dili mga unbeliever, wala na. Wala na konsensya yun, wala yun. Ikaw magkirig-kirig ka yun, ano man nga niyo. Ako mahadlok, kumubutan ni siya, hadlok. Mapildi ka yun. Mapildi ka kung di ka magbantayan. So, imong buhatong, di na lang po kumahadlok. Okay na mo? Atong aton ng way go to church. Pero sa verse 7, at ang verse 6 niya, therefore pride compasseth them about as a chain. Violence covereth them as a garment. Their eyes stand out with fatness. They have more than heart could wish. They are corrupt and speak wickedly concerning oppression. They speak loftily. They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth. Therefore his people return thither, and waters of a full cup are wrung out of them. Now, kung ako ning murag malangan ta. Pero this is how indeed very sad when we compare ourselves paras kang Asap in unbelievers. Usahay nga niyo. Usahay, kung ikaw nga nagtinarong usahay, kung naka sa opisina, o bisag asa ng trabaho, usahay, ikaw nagtinarong, usahay, ikaw pa ang di ma-promote. Kadtong mga mahal kayo, maro kayo man, pa'y ma-promote, o maro pa usahay, mga close na itong mabuwang. Very sad. Very sad. Now, take note nga, kini si Asap, yung nagkuhan niya, song leader ni. Mukanta siya, praise the Lord, let the sun shine. Pero siyang kasing-kasing, may di ni makaya. Doon na siya, nagakanta siya, murag tinuod siya kasing-kasing. Now, beware when you start comparing yourself. Beware. So, he's speaking about this kind of people that he is in bed. And in fact, and in truth, ang ginahistorya, ginasulti rin, these people are rich. They have wealth. They have health. Dili kita na nagtarong murag, dili gyud pa nga pareha siya. So in verse 11, notice what he said. And they say, niya, how that God know, and is their knowledge in the Most High? Pinipik these people are doing, the people that he is comparing at is that, kinimatawahan ni, ang ilang pagtanaw, wa kay balo ang Ginoo. Ang ilang pagtanaw ni tawa ni nga, wa kakita ang Ginoo. Then siya ang kagalingon nga, sa kang asa kung mukanta, kay balo siya ang Ginoo, nakakita yun kayo sa, ginatago sa Ginoo. To the people that he had invaded, wala. Lupig yun siya. Lupig yun. So,
Ingon niya sa verse 2. Balik siya sa verse 2, verse 3 niya. But as for me, my feet were almost gone. My steps had well nigh slipped. Di niya, for I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. When I'm studying this, di lang gaya na ako ginakuan ang nahitabo sa California ba? Wala kayo huga sulod-sulod ato. Pero I understand that. Kaya balong mo nahitabo sa California. Now, those people that were there, labi na itong dapit sa Hollywood, mga dapit to sa mga taong, mga sikat, mga bantugan, sports, mga artista, sa sports, basta boxing, and so on and so forth, tennis, mga dapit to o mga milyonaryo. Kasagaran to dito, mga tao to nga walay Diyos. Ayun, I'm sorry, naday sila Diyos. Pero lang Diyos, yang kaugulingon o ang ilang kwarta o ilang kusog. Nato sila Diyos, pero dili to ang akong Diyos. Ilang Diyos, ilang kaugulingon kusog, ilang kwarta o ilang mga posisyon. And you know what had happened to these people. And many had envied them. So sa verse 11, when niya, and they say, how that God know? Then is there knowledge in the Most High? Now in effect, they're saying, no, there is no such judgment. You see, when people, basta ang tao gani, musulti nga niya, wala may Diyos. Ang iyang ginapasabot na, nga iyang gusto nga walay muhukom sa iyang mga gihimo. Iyang gusto nga hawaan niya sa konsensya niya nga dunay nagatanaw sa iya nga gamhanan sa tanan nga mo give siya og account siyang kinabuhi. That's why we have this atheists. Atheists, they don't believe God. Why? Because they do not want to be judged by anyone. That in effect, no one, there is no condemnation of whatsoever they did in this life and in this world. So, ingon niya sa verse 12, niya, behold, these are the ungodly who prosper in the word, they increase in riches. Niya, behold, now, you see, do you know what that means ungodly? Ng mga taong ungodly, mga taong walay Diyos, mga taong walay paghuna-huna sa Diyos. Now, notice what it says here. Psalms chapter 10. Psalms chapter 10, notice again, kanunay ako ni ginasulti o akong ginabasa. Ginadescribe kanang word nga ungodly, which here, it is referred to a person that is wicked. Person that is wicked. Wicked person, nga sa verse 2, niya, Psalms chapter 10, verse 2 niya, the wicked, in his pride that persecute the poor, let them be taken in the devices that they have imagined. For the wicked boasteth at his heart's desire, and bless the incovetous, whom the Lord abhorreth. Then notice sa verse 4. The wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God. Dunya, God is not in all his thoughts. Wala yun na muna. You know that, itong ilang gibutan sa, bugal-bugalan nila nga nagsolve ko na, score atong sa 11, atong sa 3, atong sa God nga 0. God is not all in the thought. So sa Psalms chapter 73, notice what this psalmist said when niya sa verse 12. Behold, these are the ungodly who prosper in the word, they increase in riches. Musta. This is very sad. Now you see, anong ing-ani man eh? You see, I was saved at the age of 28. Ako na yung ginatanaw akong kinabuhan. I was saved at the age of 28. Nakaila kong Diyos sa edad ko nga 28. Then, sa ano yung mga edad na, ako sa bukid, kuhan ko ba? Nag-recall ko sa akong kinabuhi. That at the time from age 1 up to 28, never did that someone told me or teach me
about God and godliness. Sa madungo masabtan ko niyo gikan sa edad nako nga butang mo sa sugod sa pagkatawan na 178. Walay nagtudlo sa ko mahitungod sa Dios og pagkinabuhi nga Dios nun. Ako lang gina-analyze. Gani sa ako lang naambot lang sa inyo ha. Kung kopyahon ninyo akong kinabuhi, matablahan mo sa ko nga sa among panimulay, akong mama di good mi ba criminal good? Di good mi mga kawatan good? Manrabahoy akong pamilya. Pero ang gitudlo gid sa mo sa pagkatawan ako, manginabuhi, maningkamot, mangkinawot, magbuwag, mga butang without due regard for God. Makuha ko ninyo? Ing anak ko. Mo to akong mama sa diyan nakita sa akong mama nga sa among magsun, akong magsun, wa man kayo hilig og eskwela. Mo to sinsil sa akong mama pag-eskwela gud kayo, ayo sila awata. Mahuman ka kay kung dili lang ka taman wa gyud ka di gyud ka mo sinso ang tawag mo sinso di gyud ka hawas aning kalisudan ni ginasulti ug maayo ba to pero ang question lang dito walay Dios nga gitudlo sa ko walay Dios no accountability ayo mo pangopyo ha basig pangita mo lang inyong story ako yung anak ko ambot lang sa inyo ha o siklin mo ana ingana pud siguro ko pastor ayo oy pangitaglayan mo basta ingana ko mo na problema nga natawo ta nga gipaka Dios ang mga butang mo na siya ingon sa Biblia that after they know God they serve the creator more than the creator. Okay lang mo? At tell me. Una siya nga, kung ingan natin, tanawa ha? Ingan ang program sa to. Pero, ang nagahitabo, nagkakahilis ba ang kalibutan? Kanto sa mong panahon, guwapo pa, bisag walay, maayo pang production sa mga yuta, napay mga libre pang mga isda, pero karon nagkakahilis na. But nagkalisod o nagkakalisod na. So, ingon niya, verse 12 niya, behold, these are the ungodly who prosper in this world, they increase in riches. Di niya, verily, I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocency. Now, karon diri sa verse 13, si Asap karon nagahiskot og sa iyang kaugalingon. Nga ako nagadasig ko, ako nagatukog Dios. Pero hapit na gyud ko hapit na mabugto ni akong pagtuo. Kay murag dunay injusticia nga ginahimo ang Ginoo. That the wicked perish while God's people suffer. Now, when Asaph, nasundan ko niyong mayo, when Asaph wrote this, maybe in the mind of Asaph is Job. Job, kailan mo kung Job? That Job, once upon a time, was so blessed of God. He was the richest among the people in the West, yung term niya. But there come a time that Job had sa naipanahon nga ang Ginoo gipanitan niya maay si Job. That God had taken everything that Job has. Nga atang posisyon hantod ay makanak talang gihurot yun. You know what had happened to Job? Why that happened to Job? It was God's design or plan na may ato si Job. Nga huruton yung kuha tanan, gitugtan niyo ang libre nga kuha tanan ng Job. Pero the point there is that God is telling Satan that there is a man that worship God, believe God, not because of the things that he could get out of worshiping God. Dili itong butang ang tuyo ni Job nga nagtuo siya gi Diyos.
Di para sa buwan nga katong butang ang ilang himuong kapital nga muto sila Dios. Kang Job dili. Muna daghang mauban nga unsay mahitabo kung magkristohanon ta, madato ba ta diha? Makakwarta ba ta ana? Si kini ang nasa mindset ni Asaph when he is thinking about that. So that in verse 13 mo ni karon ingon niya, verily I have cleansed my heart in vain. Nga ang pasabot, murag, sayang lang ni akong pagka-song leader or sayang akong pagka-faithful dahil ingani akong sitwasyon. Or sayang nga nag-faithful ko nga dili matupa tong akong ginagusto. Now, take note, nga kining ginaiskutan karon ni Asaph is because of the root word envious. When a man is envious, he will not be satisfied of those things that he possesses. He will always desire those things that he do not want and wanted to get and to get more out of that. Ay nga ni. Kanunay akong mama ug papa, labi na akong mama kanadto kay mga mag-uumar man mi. Og halos tanan ang mga siling sulti nga di nagyud ta kini atong kinabuhi, di gyud ta mo senso. Ani lang gyud ta gyud. Maglisod gyud ta. Kanunay lang gyud na ilang huna-huna. Na ato ang na-program sa kung atong lisod gyud ang kinabuhi. Ambot lang sa inyo ha. But later on, when I become a Christian, nalahi, dili man tinuod di ay. Dili man di tinuod. I'm speaking to a Christian. Then later I realize nga ni, pamatay mo gmay. Then later on I realize, nga tong butang di ay nga nagpalisod sa akong makaliwatan kanadto. Kadto tungod sa ilang bisyo nga pagkasugarol, bisyo nga pagkapalahupog, bisyo sa tanang mga bisyo nga nagatrabaho para i-sustain silang mga bisyo. I realized that when I become a Christian, nangawala tong mga butang ato. Kanadtong dili pa ko Kristiyanon, bisag ganit 28 years old na ko na save. Nagatrabaho na ko na to. Kanadto maningkamot ko nga dunay kwarta labi nagsabado kay mamulang ko pagka Domingo. Ug usahay pod pagka kadto Sabado pa man tong taya. Pagka Bernes mangunang kat ko kay para isus. So lisod kanunay lisod. Akong pinalisod kay lisod. Oh my. So karon si Asaph mo ingon niya, verily I have cleansed my heart in vain. Verily I have cleansed my heart in vain. Ngano na? Because nakalimot siya that God is able and true to His promise. Nalimtan nyo to tungod kay nagdako ang iyang hunahuna pagkasina ni adtong mga dili magtuto. Na in effect, usay may nga ni bita. Naon mo na yan karon. Behold, verily I have cleansed, unwashed my hands in innocency. So that in verse 14 niya, for all day long have I been plagued and chastened every morning. Sakit kayo ni sa buwan. Maguna-una nga kami pa'y mga mayo, kami pa'y mo pa may nagasapot. Then verse 15, if I say I will speak thus, behold, I should offend against the generation of the children. In effect, ang yan ang sulti karon, ako nang isulti ba? Nga kung kini, nga akong nasinatian sa akong kinabuhi, ug nasinatian ako sa kinabuhi sa mga tao, kung ako nang iyagyag sa mga katawhan, ma-discourage ni sila tanan. Muna yung ginasulti sa verse 15. So that in effect, ilang ning di ay ugom ang term niya, ginaugom lang yan. Nga si Asaph day karon nagalid siya og mga kanta nga pangdasig, pero siyang kaugalingon, sige na lang, dasig, pero siyang kaugalingon, dili mayo. Why go to church? Why go to church?
Now, tanaw ron sa verse 16 to verse 17. Nya, when I thought to know this, it was too painful for me. Now it is hard. Now, as a pastor, ako anagod. Kung labi nang makakita ko siya. Pero I thank God. And it was too painful. Nga nagatudlo ko nga atong Diyos mo tag-iya sa tanan. Atong Diyos magbubuhat sa tanan. Nga atong Diyos walay butang nga imposible sa tanan. Din yung tanaw yung mga tao, in effect, as of staying, is questioning, Lord, where are thy promises? Why go to church? Now you see, muna ang iyang, I hope makita ninyo ba? Picture. Ingani ang gibati. Now ingani. Daghang mga tao nga sama kang asap. Ug daghan ani. Nga usahay nagapangita og kapalandungan. Nagapangita og mga solusyon sa mga pangutana nga sama ninyo. Usahay ang mamali kay wala sila'y tama nga kadtuan, nga ang uban maghikog, ang uban magpaturatoy na siya og hubog-hubog. Kaya lang pagtanaw, mo na solusyon sa ilang mga problema o kasubanan. Nga, it was too painful for me. In effect, gusto ko na ay kaadtuan. Gusto ko na ay kapasilan. Why go to church? Verse 17. Until I went into the sanctuary of God, then I understood either. Why go to church? What he's saying is, the answer is in the church. Ang sulti din sanctuary. In the old time, sanctuary. Ang word sanctuary simply means a place of refuge. A place that will answer your prayer. Now, yun ako daghang mga tao nga ingani outside, they want answer. Pero kasagaran, dili mamao. Diri gisorti na sa the reason why you go to church. Kanad to, pares pat ko ninyo, na panahon nga magsimba ko nga nagawali mong pastor, nagdahilak ko. Kanad to, pares pa ko ninyo, na panahon nga mag-forward ko nga nagahilak ko. Na panahon nga nagawali mong pastor nga usay magisi-gisi akong kasing-kasing. Din paggawas na ako, kadto di ay. Then niya, verse 17. So verse 16 niya, when I thought to know this, it was too painful for me. Sakit mo kayo, pero niya, hantod. Until I went into the sanctuary of God, then I understood this therein. Notice what he said. I understood therein. Now you see, we are all in a race. Pero tanan, ang pinaka-importante itong katapusan yun. Ang katong katapusan. O kita tanan, doon na tayo katapusan. Walay tao nga magtinir diri. Ang iyang ginatanaw, dili tong karon, dili na tong iyang ilang dagan nga, mas maayo man sila dagan, pero ang iyang tanaw tong in. Now, what that mean? It simply means that life is not just for this world. Daghang mga tao nga ilang pagtanaw, ang kinabuhi, diri ra. Gani, tungod kay wa sila pagsabot nini, ang uban, kung magrabihan na kay wa sila daganan, sa kasabuanan, maghikog kayo na, dini na ang katupusan. Every living soul or every man that was born into this world will live for eternity. Tanan. Ang lahi lang,
Doon na po eternal nga dapit nga pangadtuan sa mga eternal nga kalag. Langit ug impyerno. In effect, when speaking about this end, maybe he had that mind katong Luke chapter 16, verse 19 to verse 29. Kasabot kayo mo ato? Katong the rich man and Lazarus. Katong rich man and Lazarus, si Lazarus nagkinabuhi nga perting lisod ako ng tanong lisod yun. Pero lahi ang tao nga muagig kalisod nga dunay pagtuo. Lahi. Lahi ba ya? Dili tong tao nga walay pagtuo sa Dios. Lahi ang tao nga tunod ang tan-aw lisod pero kung dunay pagtuo, imong ginatan-aw siya nga lisod pero sa iya naiksen kasi siya sing dunay buhing paglaom ug malipayon nga kinabuhi. Kay para sa dunay pagtuo, the joy is not based on the things that he possesses. It is not. Lahi. Si Asap karon ang iyang ginatanaw tong in kadto sa kang Luke sa rich man and Lazarus ang in ato sa kung tanawon there is a great difference silang kinabuhi pero ang in perting lain na gyud kay even the rich man desire that his brethren will not go to the place where he was now suffering. Unfair ba kay sa diyang naapa sa ang katong dato sa buhi pa siya iyang rekruto na iyang mga kaigsunan nga dirita kay diri ning kinabuhi abundant siya kinabuhi in their lifetime in the world, but after death dili ni siya gusto nga adtua si Lazarus ito nga inga mo ni siya kay basig makasunod sila din sa kuha matimpawak sila sa tumang unfair. Magit mo na kini ang gitanaw ni Asap. Nga iyang gitanaw kadtong tumoy. Moto ingon niya sa Hebrews chapter 9 verse 27 niya, and it is appointed unto man once to die, but after that the judgment. The judgment is your eternal place of abode after you die, heaven or hell. Now notice sa verse 18. Now notice big of that conclusion. This is the reason why he goes to that sanctuary niya. Surely thou did sit them in slippery places, thou castest them down into destruction. How they are brought into desolation as in a moment they are utterly consumed with terrors. Ang dili karon na-realize di kon surely kay matawhan niya gibutang sila sa ginawa ng dapitan na imong tanang kahaya-hayaan man na pastor. Pero ingani, in the time of Moses, when Moses is to redeem Israel, kato si Pero harden his heart, nga kinsa ba ng Diyos, di kumutuan ng Diyos. Kaya ang pagtanaw, he has control and rule over of his household, of his life, and of his kingdom. He has all the authority, control niya yun. Wa siya kasayod nga later on that God prepared him for his destruction. That in effect, the riches that he unveiled to these people are for God a curse to them. Makuha ninyo. In which, kung tanawon siya sa suod ani, si Asap na kuha siya, masina siya. Dinilitaro niya, tunglo man da ito nila, tunglo to. Ang California, someone said, Pastor, magpritag California, pikat. Do not pray when God now had, kung swing na yung wrath. That is further curse. When I think about it, okay na mo. Ang gira sa Israel ug ang Gaza, it takes almost a year. Ang Gaza, wala gud na makomplete nga ang California, more than 24 hours lang. Walay duha ka daw, papahalos tanan. Ug ang California, ang Pilipinas, double ang kadako sa Pilipinas,
Duha ka Pilipinas, ang usa ka California. Then, yun sa verse 19, how they are brought into desolation as in a moment, they are utterly consumed with terrors. Now, ang but pa sa buteri, when he was now in the sanctuary, he was enlightened, nakasabot na siya. At their end, after their death, even in their lifetime, their position is a curse from God. Tumo na. Kung di mo to, di, patuogan ka mo. Bini mo ang piniriso, ang balay sa piniriso, kinural yun na brad. Nakabarbwire yun na brad. Guardiado yun na brad. Mugawas ang mga piniriso konsilor. Nagyun na gwardiya. Ng mga dato kay si Elon Musk kay mga 150 man na yung gwardiya. Gwardiado yun na siya. Ang disinti lang po, but when a person is so much heavily guarded, ang sabot pasabot, that man is very insecure. When you are insecure, dili ka katulog nga halos ang mga tao nga kung dili makaduol-duol ang mga tao, I understand that. So like duol si Bongbong, di ka kaduol niya dili. Dili. Bisan gani si Mayor, di ka kaduol dali-dali. Na moagi kag binantayan yun nagmayo. Then ang balay niya, wardyado yun nagmayo. Gani doon na sila yung mga balit. Now, mo lang na kay disinti nga mga piniriso. But the point is, when a man like such as is a man that is fully insecure. Not only that, ang iya pa yung insecurity is that kung mamatay ko, kinsay mo kuhaan. Mo padayon ta dito sa kansolo. Now, si Asaph nasabtan na niya karon. Iyang ginakurik ang iyang inyos. Now, I thank God. Kaya itong musulod ay taniya sa mga bisang dapit. Natay mahadok, nagihadok-hadok nga na ay mga kwan niya, na igipangbirahan din na. Pero kita nga kwan, okay man. Now, it is always at advantage when you are free. Because if you are wealthy, you will be a slave. So, ingon niya, okay lang mo. Tama sa verse 20. Now, why go to church? As a dream when one awaketh, so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image. Thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins. Dinya, so foolish was I and ignorant. I was as a beast before thee. Kung sa ibot pasabot niyang sa verse 21, o sa verse 22, kung kwan pa, he came into his mind. He came into his mind. Pasabot, nakhigmata siya. Sa sugod, ingon niya, God is truly din nag-inbi siya. Antod nga wala na siya, murag, wala na gana. Foolish. Sabot at. In effect, he's thinking that his life is in the hands of God. That nothing could touch him. That as far as he's doing his job for God, God will always take care for us. Not when I said take care, iya yun nang i-provide, brad. I-provide. Iya yun. Amen. So foolish. Now, question, asa nakaabot ni nga panguna-una? Diyon niya sa verse 17, until I went into the sanctuary of God. Then God opened his mind and understand. Now, let me see something about this. Kaya usahay, maluoy ko, makuan po ninyo, maluoy ko ninyo, usahay. Nalupig, murag sobra pa mukhang asap. I always say this. A man that possesses everything and is not contented is a poor man. Pero di man ta gusto ko. A man that had everything and is
discontented is the poor man. But the man who owns little but is contented is the rich man. Ay, kasabot ko ano eh. Kasabot yun ko. I tell you. The heaviest heart diri or asa napit. The heaviest heart and the most insecure man is the man that possesses many things. Wa mo kasabot nga nung congressman ni siya. Iyang gusto padaganon tanan iyang mga pamilya sa politika. Kay basig mawala ko, mapala na ni. Tanan. Lahi ang Kristohan. Lahi. Then notice sa verse 23. Unya, nevertheless, I am continually with thee. Karon nahigmatan siya. Ginya, ay hapit pa ko may slide. Wala siya na slide. Katong sa verse 2, nearly na to. Ang nakapugong siya when he come to the sanctuary. Dayon karon na hinumdum siya, nevertheless, I am continually with thee. Thou hast holden me by my right hand. Nga ang but pasbut, Lord, bisag tuod to, nga ni. When you come to God, let me say this. Dili daw tan nga mo complain ka sa Ginoo. Dili daw tan nga mo sulti ka sa mga butang nga murag dili maayo good. Para saan ni ron? Ay kasabot man ang Ginoo na. Naga-express ka sa tinuod na. Dili ka hypocrite na kuan. Nagatubang sa Ginoo. Pero when you are doing it, in effect, mo ni day ang mong ginahimo. Unya, nevertheless, I am continually with thee. What that mean? Nagaundang ang iyang communication sa Ginoo. What that mean? He continually pray for God. Lord, pugni taon ko kay ka madiscourage na mo. Gusto na pud ko nga maparisya nga walay Dios kandi na ko mahadlok sa mabutang nga utang nga ba basta matabla lang ko nila. Then niya, thou hast holden me at my right hand, thou shalt guide me in thy counsel, and afterward receive me to glory. Notice that niya, thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Itanaw ni mo sa verse 17. Ingon niya, until I went into the sanctuary of God, then I understood therein. Kay balo ko siya. Pero ako, kay balo ko. Mag-abot yun ta. Now, how wonderful it is to meet the Creator of this world. Sayod siya na. Kay balo siya. Asa ni natabo? When he was in the sanctuary. When he come to the house of God. In effect, doon ay kahimuan ang pagsimba diya sa Ginoo. In effect, yung ginasulti nga, go to church, go to church. When he's saying go to church, he's simply saying, harden not your heart, harden not your heart. Then, tanawaron, unya, whom have I in heaven but thee? And there is none upon earth that I desire beside thee. My flesh and my heart fail it, but God is the strength of my heart and my portion forever. Asa ni naitabo ni? When he was in the sanctuary. He went to the sanctuary. Mga, go to church. What benefit, pastor? What benefit? Murag, kami may mga panani, pastor. Kami man gani siguro alkansya ni pastor, kay makuhaan man mi. Si Brad George kanato mupusta na og libo-libo. Sa bulangan mapildi pa ganina. Kinipod mugasto ni sa og mangutang panig hubog-hubog. Usay po ay irimit. Pagsimba, guwapo ang remittance. Kawangan na. Kakawangan ang muli, matulog sa bungan, pag uli, pula kayong mata. Alos, dili, dahil. Karoon nga na, when he go to the church, muli nga, murag congressman. Now, listen, tanawang mga tao nga walay simba-simba. Tanawang mga tao ay pagtulunan diya sa pulong sa Ginoo. Then,
let me say, let me close. Doon niya, but it is good for me to draw near to God. It is good for me to draw near to God. Kadtong mga tao nga iyang ginahisgutan, wala to'y mga tao, wala to'y simba-simba. Tao to nga walay Dios. Mao to ang mga tao nga principle 27/7, 24/7. Mo na 24/7. Why undang-undang 24/7. Nya, it is good for me to draw near to God. Then I have put my trust in the Lord God that I may declare all thy works. I am what I am today because not only that I am a Christian, I am saved. Then I have been faithful to the church. Paras good ko sa inyo hapon. Dili ko nagdiretso nga nagpasto. Wala ko'y desire nga magpasto. Nahimo kong membro nga para sa inyo. Nahimo kong membro nga para sa inyo. There was a time in my life that was beginning 1999. Nagsugod ni kay mo up to 2003. Nga na membro ba ko ha? Para sa inyo, 1999 up to 2003. Kuan ako nag-Bible school ko na. Perfect attendance na. Alas 7 hangtod alas 9 na ako sa simbahan. Taga Domingo na. Hasta Miyerkules. Hantod karon nagpastor ko, adlaw every Sunday na ako din sa pulpit. Never did nga desire ko nga muundang og wali og musimba din sa Ginoo. Why go to church? I am what I am today because of the church. Lahi. Tungod kay sa simbahan nga ni. Through leadership, and I've been a pastor, and I become a leader of the church. And I am called to be a spiritual leader. A spiritual leader is moving people for God. Ang spiritual leader is moving people for God. Dili ni sa yun? Dili. Kaya ang train na to, paingon mo dito, paingon mo sa kalibutan, ang akong tudlo, train ako, padulong mo sa dito. Muna akong ginakumbati. Muna nga usay sakit akong kasing-kasing. Nga usay, murag wa man ni natun-an ning bataan ni. Now, if you're a Christian, you understand the kind of stand that we have. Nga kay Baluka, muna ang simbahan nga gitugod sa Ginoo, doon ay mga pagtulunan diri, ug doon na po'y simbahan nga dili iya sa Ginoo. Kanang dako nga simbahan nga imong ginatuan, dili na iya sa Ginoo. Kay napuno nagsanto-santo. O ang ilang pagtudlo, dili na mao, dili na wala na priest. Karon, every believer is priest. We have only one high priest, the Lord Jesus Christ. Mao na di ko ganan nga mo surrender ka dito sa dili tinuod. Ning baril na ka diri, then mo adto ka dito. That is an insult for God. Stand for what you believe. Why go to church? As I've learned, it is in the church that God had opened his mind to understand. Envy? No. Dapat kita ang ilang kasinahan. Kristohanon dapat ang ilang kasinahan. Let us all stand up and let us pray. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa mensahe nga imong gipadangat kanamo. Why go to church? And this is what we have desired, and this is what I desire. That for God's people, they are to be on the day that God had set for his people to worship. Because in it, we have learned all the whole counsel of the Word of God. Nga diri doon ay mga pagtulunan, nga diin mooy nagahatag ka na mo pagiya sa matarong og tama nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan nga imong gihatag alang kanan. But at the end, Lord, we are all will be judged according to how we had performed this wonderful privilege in life. But above all, I pray, Ginoo, that as God's people, help us to, just like David said, to desire and hunger to be in the house of God, even said forever.
So bless as you've been blessing your word, Father, I pray in Jesus' name. Amen. I don't know about you. If you are not saved, you need to be saved. Believe on the Lord Jesus Christ as your Savior. If you are saved on the basis of that message, make some commitment. Make some commitment. Lord, thank you for the message. Help me to be faithful in the church. My faith looks up to thee, the Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my guilt away. Oh, let me from this day be wholly thine. May thy rich grace impart strength to my fainting heart. My soul inspired, as thou hast died for me. Oh, may my love to thee pure, warm and changeless be a living fire. While life's dark maze I tread, and graves are around me spread, be thou my God. Be darkness turned today, wash your tears away. No, let me ever stray from thee aside. When is life's trials and dream, when there's cold soul and stream, shine on me home. Bless Savior then in love, fear and distrust remove. Oh, bear me safe above around. Brother Juju, don't forget karong hapon, couples fellowship, I'll be the first to give a message. Di gyud mo ugmay kung mo attend mo, kamong mga couples. Talagsa lang yun nga message. In fact, di nyo na madungog sa pulpit o sa daghan. But I studied it and we need this message. Please be here if you want to learn. Don't you know nga kini nga butang makataag ni solution because it is in the word. Doon na yung pag nagbugnaw sa mga magtiayon. Doon na yung pag nagbugnaw sa mga relationship. Doon na ang kanang problema atong atuon. Nganong nagkabugnaw ang bana, usahay doon na nagkabugnaw ang sawa, nganong sig gali sig away. Muna atong tanawon this afternoon. And it will help you. Let us pray. Amahan nga langiton, Diyos makagahomsanan, dalay kong kaning katuhon, Ginoo Lord. Among dakong pasalamat, amahan ko sa kadaugan sa imong panimbahon, Ginoo Lord. Mga bagong espiritual nga mga mensahe, Ginoo Lord, Father God, alang kanamo, alang sa imong iglesia, nga matuod, amahan, nganong muadhi kami dinhi mag-worship kanimo sa imong magtapok ang imong mga katawhan matag adlaw nga igsisimba. Daghang salamat amahan ko sa mga pagtulunan bisan pa amahan ko. Daghang salamat sab sa imuhang mensaheros, Pastor Aying Ginoo, o imo siyang gihatagan og kaalam ug giya pinagi sa balang Espiritu Santo aron ma-deliver niya ang mensahe nimo Ginoo Lord alang sa imong mga katawhan. Pagauban ni kami amahan ko sa sunod namong ang unyang hapon sa
among panimbahon usab o ang matag usa karon sa pagpamauli, keep us safe Ginoo Lord Father God. Tabangi kami ma-apply namo ang amo ang nga natun-an sa mga pagwali sa imong pulong. In Jesus name we ask and pray. Amen.